Okay, ito naman ang part 3 ng aking pinapaliwanag tungkol sa maintenance at operating cost ng machine. Ang machine ay gumagamit ng 2 horsepower na motor, electric, at recommended na gumamit at least minimum na 5 kVA na generator, 220 volts. Ang konsumo per oras ng 5 kVA na generator, lalo na yung mga efficient ngayon na mga branded na generator, ay nasa 1.5 to 2 liter per oras. Kunin na natin sa 2 litro per oras, sa 10 oras, ay meron kang 20 liter na gasolina. So, sa presyo ngayon na 100 per liter, ang kailangan mo sa gasolina ay 2,000 piso. Plus, labor mo na 1,250. Assuming na meron kang 750 na operator at 500 na helper, ang daily na cash na required para i-operate ay 3,250 pesos. Ikumpara doon sa production rate mo na up to 10,000 na piraso ng nyog per day. So yun po ang number na pwede kong ibigay para sa operating cost ng machine na ito. Sa maintenance cost, ang wear and tear na parts nito ay ang pedal, rubberized pedal, which takes year or more kung everyday ang gamit. At ang presyo naman ng isang set ng rubber pedal ay kapresyo ng isang gulong ng motorsiklo. So para ka lang nagpalit ng isang gulong ng motorsiklo once every year. Another maintenance required, sakaling masira ang kadena, ay available naman dahil regular na kadena ng motor at low speed ang operation. So probably it takes 3 years bago masira ang kadena. At ang isang box ng kadena ng regular na motor ay nasa mga 250 to 300 pesos ang isang box. Yung operation nito, walang masyadong maintenance required. Dahil dito sa side, sa motor and gearbox, ito ay hermetic or sealed. So wala kang lubrication na gagawin dyan dahil self-contained ang gearbox dito sa side na to. Sa kabilang side, nandun ang sprocket at gear. Kailangan mo lang ng grasa at siguro once every 2 months, every 3 months, maglagay ka lang ng konting grease doon sa sprocket at kadena. This is very minimal. Ang bearing naman ay hindi exposed sa high speed. Dahil ang output, ang high speed part ay nasa hermetic gearbox. Ang output nito ay low speed at nasa 60 RPM more or less. So hindi masyadong loaded ang pillow block bearing na dalawa. At siguro magpalit ka man ng bearing after maybe 5 years sa roughly sa estimate ko. Very minimal ang operation, maintenance ng machine.
Ang gulong naman ay hangin lang, regular naman, merong nabibili. Standard ang shaft. Sa mga nabibili sa mga trailer ay meron to. Other than that, walang masyadong maintenance. Ang risk lang pagka ito ay binaha or naiwang nakalagay sa labas at naulanan, may chance na mabasa yung electronic part, yung VFD, kung tawagin, which is part na ng safety sa operation ng may-ari. So, medyo mahal yan. At standard naman ang VFD as long na 3 horsepower rated, single phase, 220 volts, 3 phase output. So mayroon yan nabibili sa mga electrical supply sa Manila. Any brand na ganun ang specs ay pwedeng gamitan sa ganitong machine. Yun lang po ang part 3 ng operation and maintenance ng machine. Thank you.